Sa ibang balita, naka-heightened alert na ang bayan ng Pulangi, Albay matapos maapektuhan ng baha ang 13 barangay doon. Nakahanda na rin ang mga evacuation center sakaling kailanganing ilika sa mga residente. At live mula sa Pulangi, Albay, saksi si JP Soriano. JP. Arnold, magdamag na nga binabantayan ng ilang residente ng isang barangay dito sa bayan ng Pulangi sa probinsya ng Albay ang isang ilog sa posibleng pagtaas nito kapag nagpatuloy pa ang pag-uulan ngayong gabi. Aligaga at di mapakali ang ilang residente ng barangay Ubaliw dito sa Pulangi, Albay nang balikan ng GMA News ngayong gabi. Rumaragasa pa rin kasi ang ilog. Kinakabahan kami. Dahil baka kung lumakas pang lalo, mag-iba lahat itong riprap. Dasal nilang di maulit ang pag-apaw ng ilog kahapon na dahilan ng pagkawasak ng bahagi ng diking ito at ng isang barong-barong. Nung narinig kong nagsisigawan mga tao, kaya lumabas po ako. Kaya yun, pinokus ko na po yung cellphone ko sa kinunan ko po yung pagkatibag po ng nitong recrap po. Kwento ni Brian na may-ari ng barong-barong, biglaan daw ang pagragasa ng ilog at pagtaas ng tubig. Muntik na pong makasama kung hindi ako nasigawan ni kapitbahay kong si Jenna. Buti lang po, nasigawan ako, Brian, umangat yung riprap. Talong buwak, ito nga nasugatan ako. Naka-heightened alert na ang buong bayan ng Pulangi matapos maapektuhan ng baha ang 13 barangay nito. Aabot sa 50 milyong piso ng halaga ng nasirang mga istruktura tulad ng diking ito. Ang problema po namin, magmula pa po nung linggo, hindi kami nakakabalik doon dahil walang daanan. Hanggang ngayon, dito lang ho kami nakikituloy. Wala rin hong kasiguruhan dito. Pati ang ilang paaralan nalubog sa tubig kaya suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Pulangi. Aabot naman sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa ilang lugar, tulong-tulong na sa paglalagay ng mga kawayan at sandbags ang mga residente at opisyal. Wala pa namang pinalilikas pero nakahanda na raw ang mga evacuation centers dahil nagiging catch basin na raw ang kanilang bayan. Kasi po ang Pulangi po malapit po sa bato, may bato lake po dyan, kumbaga po silted na yung masyado, mababaw na. Pag po yung umapaw, ang catch basin po, bumabaklo po sa bayan namin sa Pulangi. Arnold, ayon naman sa Provincial DRRMC ng Albay ay sinuspende rin ang klase sa bayan ng sa isang bayan dito sa Albay kanina dahil din sa tuloy-tuloy na pag-uulan at inanunsyo ngayon ng mayor ng Pulangi na bukas ay may pasok na raw sa lahat ng antas pero babantayan pa rin daw nila ang lagay ng panahon. Live mula sa Pulangi sa Albay, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Nagdulot naman ng baha at traffic ang biglang buhos ng malakas na ulan sa Metro Manila kaninang hapon. At ayon po sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan sa Kalakhang, Maynila. At live mula sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Vicky, sa ngayon hindi na umuulan at kanina nga ay umaliwalas na ang kalangitan pero asahan pa rin daw ang pag-uulap at mga pagulan sa susunod na 24 oras habang tumatawid pa kanluran ang low pressure area na maaring dumaan sa Katimugang Luzon. Mga isolated thunderstorms daw ang dahilan ng malakas na buhos ng ulan na bumulaga sa Quezon City pasado 1:00 ng hapon kanina. Naging dahilan ito ng pagbaha sa ilang lugar tulad sa Scout Ibardulasa at traffic sa E. Rodriguez Avenue at Aurora Boulevard. Sa Maynila wala ring patid ng ulan, abot hanggang binti ang baha at nagkabuhol-buhol ang traffic sa bahagi ng UN Avenue. Marami tuloy ang napilitang lumusong sa tubig at ulan kahit mga walang dalang payo. Yung kaninang naranasan natin pagulan dito sa Metro Manila, dala lang po ito ng mga tinatawag nating localized thunderstorms. So isolated rain showers and thunderstorms lang po yung naranasan natin ngayong hapon. Bagamat hindi na raw inaasahang agad na mauulit ang biglang buhos ng malakas na ulan ayon sa Pag-asa, hindi pa rin daw magiging maganda ang panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area kasi, kahit hindi na naging ganap na bagyo, patuloy raw na magdudulot ang mga pagulan, kabilang nasa Bicol Region at Katimugang Luzon, na kasalukuyang tinutumbok nito. Yung malawakang pagulan inaasahan natin dito sa eastern section ng Luzon, sa buong Visayas at saka dito sa northern at saka western Mindanao dahil dito sa low pressure area. Vicky, katamtaman hanggang malakas na pag-uulan pa rin ang aasahan natin sa susunod na 24 oras at sa Sabado pa raw magkakaroon ng pagbuti sa lagay ng ating panahon. At dahil umiiral pa rin ang La Nina, asahan pa rin daw ang pangkalahatang maulang panahon kahit sa pagpasok ng tag-init ngayong Marso. Live mula sa Pag-asa, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Tall man o small lady? Kanino nga ba nakuha ng prosekusyon ang bank records umano ni Chief Justice Renato Corona? Dabod niya kasi sa paglilitis kanina na January 31 pa hawak
ni Congressman George Banal ang dokumento pero pinanindigan ni Congressman Ray Umali ang kanyang kwento. Isang small lady raw ang nag-abot sa kanya nito noong February 2. Saksi si Mariz Umali. Sa pag-uusisa ni Senadora Loren Legarda sa PS Bank Katipunan Manager Annabel Tiongson, kaugnay sa umano'y leak ng bank records, ikinuwento niyang pinuntahan daw siya sa branch ni Quezon City Representative Jorge Bolet Banal nitong January 31. Dala raw ng kongresista ang isang specimen signature card katulad daw sa Annex A na isinumite ng prosekusyon sa korte at nagpapatulong umano rito. Tinatakpan pa raw ito ni Banal pero napansin daw ni Tiongson na nakapangalan umano ito kay Chief Justice Renato Corona. She asked you about a dollar sign? Yes, Your Honor. How did she ask you this? Well, actually, How did she ask you about the dollar sign? What is this? Is this a dollar sign? Did you not ask Congressman Banal how did he happen to be in possession of, I did, Your Honor. of that signature card? I did, Your Honor. And what was his answer? I will tell you if you will help us. As soon as you help us. Something like that. Giit ni Tiongson, tumanggi raw siyang magbigay ng anumang tulong sa kongresista. Was the approach of Congressman Banal to you before or after the president of your bank requested you to forward all the records of this account pertaining to Chief Justice Corona to the head office? Before, Your Honor. Dahil lumalabas na may kopya na si Congressman Banal ng maumano'y bank document ni Chief Justice Renato Corona, bago pa man nakuha umano ni Prosecutor Reynaldo Umali ang dokumento mula umano sa isang small lady, tumayo agad si Lead Prosecutor Niel Tupas Jr. para magbigay ng paglilinaw. Ako, wala akong alam doon sa nangyari before nung February 2 ng gabi. Galing po kay Congressman Umali ang binigay sa akin. Sa labas ng pagdinig, pinanindigan ni Representative Umali na isang small lady ang nagbigay sa kanya ng dokumento. Hindi ko alam yun. I'm sure Congressman Banal has his own story to tell. But insofar as my story, I stand by it. It was a small lady who gave it to me. Nang malamang nasa Senado lang pala si Banal, pinayagan na rin siyang magsalita. Noong January 30 daw kasi may nakita siyang envelope sa harap ng bahay niya. May laman umanong photocopy document na tila specimen signature mula sa PS Bank. Nakapangalan daw kay Chief Justice Renato Corona at may nakalagay na deposit na $700K. Kaya humingi siya ng tulong kay Tiongson para malinawan sa dokumentong nakuha niya. Pagpasok ko po sa may driveway po namin, meron po kasing mga slots yung gate ko po. Meron po dong naka-fold po siya na papel po. Sa St. Ignatius po ako nakatira, pagitan po yun ng White Plains at Blue Ridge. So kinabukasan po, di nakita ko na nga po, meron pong handwritten po yung 700K. Gusto ko pong i-verify po talaga. Pero hindi raw siya tinulungan ni Tiongson, bagay na nire-respeto naman niya. Humingi ng paumanhin si Banal sa mga kasama sa House Prosecution Panel dahil wala raw siyang pinagsabihan tungkol dito. Si Banal ang deputy head ng Secretariat ng Prosecution Panel. Ayon sa depensa, malaki raw ang epekto ng ginawa ni Banal sa pagdinig. Kung totoo raw kasi, lalabas na may kopya na ang prosekusyon ng dokumento bago pa ito ipasabpina ng korte. Why are they in possession of the same? Kasi nga po kaya tayo magpapasupina para po galangin ang batas. Medyo nagulat din talaga kami na meron na palang kopya bago pa hingin ito. Dahil inabot na ng gabi at hindi na rin nabigyan ng pagkakataon ng mga senador na tanungin pa itong si Congressman Bolet Banal, sinabi ng kongresista na handa naman daw siyang humarap muli sa impeachment court sa Lunes para lalo pang bigyan linaw ang issue at sagutin din ang mga ibabato pang katanungan sa kanya ng impeachment court. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.